Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang Tulayin Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. Today, usapang batas po tayo mga kapatid. At ang ating tututukan po ay ang Magna Carta for Persons with Disability o ang PWDs. Mismong si House Speaker Martin Romualdez po ang nag-utos na imbestigahan nga ito yung di umano'y pagtanggi po ng ilang establishments na magbigay ng tamang discounts para sa PWDs at senior citizens. Ito ay matapos umani ng kritisismo ang isang sikat na coffee shop dahil nilimitahan lamang sa isang drink at food item ang pwedeng ma-discount. May mga hotel officials din sa Pasig City na sinampahan ng kaso dahil tumangging magbigay ng discounts. Ano nga ba ang sinasabi po ng batas pagdating sa usaping ito? Pag-uusapan natin yan mamaya kasama po ang National Council on Disability Affairs o NCDA. Ang ating question of the day, mga kapatid, may problema ka bang sa pag-avail po ng iyong benefits bilang PWD? May mga challenges ba kayong na-encounter? May mga problema bang, may mga pagkakataon ba na nakikipagdiskusyon pa para lang maibigay po yung dapat na benepisyo para sa isang PWD? Kung may gusto po kayong i-share sa amin, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Maari po kayong mag-comment sa ating live stream at mamaya po babasahin natin yan isa-isa. Or pwede rin po kayong sumangguni sa amin at susubukan po namin itong maaksyonan. Diretso po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Ayan. Malamig po sa studio, pero ngayon marang mainit na. Pero sige, pangatawan na nga natin to, attorney. Kasama na po natin sa studio, Attorney Walter Jason Alava, ang Regional Programs Coordinator po ng NCDA. Magandang hapon po and thank you for coming back. Magandang hapon din po, ma'am. Ayan. Gusto natin kasing matulungan, mas maliwanagan yung ating mga kapatid na PWDs. Dapat po empowered kayo para kung alam nyo po yung mga benepisyo nyo, kahit sino man makipagdiskusyon sa inyo, ayaw ibigay sa inyo yung dapat na privilege or benefits, ay ano po kayo, pwede kayo makipagdiskusyonan, pwede nyo silang i-challenge na mali yan. Alam ko ang aking mga karapatan at mga benepisyong dapat nakukuha. Kaya kasama natin si Attorney Alava para po tayo bigyan, para tayo magkakaroon ng refresher course. Ayan, review muna tayo, Attorney Alava. Ano ba ang coverage po ng 20% discount para sa PWDs ayon po sa ating batas? Okay, pag sinabi mo pong 20% discount, it includes also the 12% VAT under our Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754. May mga ano po talaga tayo, may mga goods and services na mabibigyan ng privileges on discounts for persons with disabilities. Isa-isahin natin sila, ma'am. Okay. Sige, dun sa food po, may mga ano tayo sa food, mga beverages, sa mga hotel, or let's say na lang po na sa entertainment, transportation, ano pa ba? Meron din po tayo sa mga medicines, and then partly po sa mga pastries. So technically po para siyang parang lagi siyang nahahambing with the senior citizen. Although, nahambing siya, but those two are completely different po. Pero yung laki ng benepisyo, meron bang pagkakaiba? Meron bang mas marami bang benepisyo ang seniors natin kaysa sa PWDs? Kasi po, ang creation niya itself, let's go to the creation first po. Sa creation niya, magkaiba po yung batas na nag-create sa kanya. So technically, the scope is also different. Although, medyo may pagkahawig po in terms dun sa 20% and the 12% VAT. But in terms of usage po, may mga
different ano din po. May mga kakaibahan. Okay, dun sa 20%, sabi nyo nga po, nandyan yung hotels, restaurants, entertainment, domestic and sea travel sa lahat ng uri ng transportasyon, medicines, of course. Kanina sabi nyo, okay, 20%, maliban dun sa 20%, yung VAT din, hindi idinadagdag. So, parang, titignan mo, parang 32%. Parang 32% po. Oo. Paano ba ang computation nun? Kunwari, okay, 1,000 pesos. Tatanggalin muna yung 20%. Yes po. Tapos, di 800 na lang yon. Yes po. Tapos, basta hindi na yun papatawan ng 12% VAT. Papatawan pa rin ng 12% po. Pero depende po kasi, 'di ba? Kasi may mga goods na nata-transfer to the consumer. Oo. So, ang ano talaga, ang sure tayo diyan is the 20%. But may mga times po na nakukuha pa rin yung VAT. But So, like the meds. yeah, sa medicines po. May mga nakikita ko yan. natatanggal talaga yung VAT. Pero when it comes to the ano po, parang kung titignan mo siya as kabuuan dun sa batas, it's more like 32%. Parang ganun po. Okay, bukod po dyan, mayroon ding 5% discount for basic commodities. Yes po. So, hiwalay pa po ito. Yan po yung mga basic commodities po. Yan po yung mga parang sa mga groceries, mga pastries natin, mga ganon. Pero yan may limitasyon, di ba? Every month. Parang hindi naman sa lahat ng bibilhin. Parang 1,500 lang a month. Yes po. Or May ano siya, may limit talaga. Ayun, May limit talaga ceiling. siya. Oo. Yes po. Na kung yung magkano yung matatanggalan ng 5% lang. Yes po. At may listing naman po si DTI kung ano-ano yung mga different na mga goods na 5% lang. Attorney Alava, lahat ba ng establishments dapat magbigay po ng discounts or meron pong exemptions? Actually po sa batas po natin, ang sinabi po is lahat. So it's a mandate like all of the establishments na entails dun sa services and goods should give 20 or 20 plus 12% VAT po na Okay, privilege. yung naging controversial na coffee shop nga po, ito, well, alam naman natin lahat, yung Starbucks, ay doon naglagay sila na limitado lang sa isang drink at sa isang pastry. Or, meron po ba talagang, nakita na natin na with the result of the investigation, hindi dapat naglalagay ng limitasyon? Yes po, tama po. Basing po dun sa Republic Act number 10754 po, I think it's section 6. Nakasaad po dun na walang limitasyon po yung persons with disability na pabalik-balik siyang bumili so long as it is within his or her consumption. Oo. Hindi mo naman, siyempre, kung kunwari, bibili yung PWD, sasabihin, or senior na, mga 10 kape. Alam naman natin, realistically, hindi naman Yes nila po. mako-consume yun in just one sitting, ng PWDs or ano. So, siguro, in a way, kasi siguro binabalanse din ng establishment. Baka minsan naaabuso. Kaya lang mali pala yung magpapaskill ka at magsasabi ng limitasyon na Yes pwede po. mong maibigay na benefits. Tama po. Doon sa example niyo po kanina, pag nakita mo naman na parang isang ID lang siya, si establishment naman has the prerogative to parang i-divide na niya. Kasi parang okay, sa 10 coffee, isa lang naman talaga iinumin ni persons with disability doon. So i-divide niya. Pero doon sa ginawa po nila na parang one drink and one pastry, mali po 'yon. Ayun. Kaya naimbestigahan po tuloy. In Opo. fairness, dahil sinabi nila na para makabawi, nagbigay sila, pinost ko pa yon na isang araw, nagbigay sila ng 40%. Sa lahat ng seniors, I think PWDs, meron pa pati athletes, Yes may mga po. ganun silang ginawa doon sa day na yon. I think that was January I think that 20. was a Wednesday po, no? Oo, Tama ba? isang araw, last week yata. Yes yeah, po. it Yeah. was last week. Pero isang araw po yun. Para makabawi naman. At least nakita natin, meron din naman silang effort. Yes po. Okay, paano po PWDs? Hindi naman sila kadalasan makakasama mo. Like my brother, his PWD, he can't walk, he can't talk. So, paano po? Pwede bang, kung hindi makapunta, pwede bang bilhan na lang? O pwede bang ipabili at ma-avail pa rin po yung mga discount?
Yes po, through an authorization. Pero, yes po. Authorization siya in the sense po. Pero, kasi nga po, jurisdictional yung IDs natin. Ang nag-i-issue lang talaga ng IDs natin is the Persons with Disability Affairs Office or the offices sa mga LGUs. So, doon po lang sa ano po, makikita mo naman kasi doon sa category. Kasi we have 10 categories. So, dun sa 10 categories po, makikita mo na kung whether or not the persons with disability has the ability to go to stores, to establishments. So, pagdating po sa medicine, sa pagbili ng food, authorization will do po talaga. And the establishment, pag nagdududa sila, they could always verify the nearest LGU na nandun po. Like for example, kung yung ID niya is Quezon City, may numbers naman po dun sa likod ng ID na pwedeng lang tawagan on whether or not yung ID ba na holder na yon is really a persons with disabilities. Ako naman in fairness, kadalasan naman ina-apply lang namin sa pagbili ng kanyang maintenance at gamot. Yes po. We were never questioned naman for authorization or as long as you have the ID and the prescription and the booklet. Yes, yeah. Ayun, wala naman pong problema. Applicable rin po ba sa mga delivery ng pagkain at iba pang items online ng PW discount? Yes po, kasi syempre po you're still buying from that store eh. So meron po. Pero when it comes to parang sa mga Grab, pero ba yun? When it comes to the delivery po na yung parang delivery charge, I don't think na ano yun po. Pero dun sa pagbili niya, dun sa food po, opo, ma-discount pa rin po. Paano kayo? Saan kaya nila? Well, mamaya I'll try to figure it out. Pero dapat sila Grab. Meron yan. Ang nakalagay po, ang usual na nangyayari po pag nag-order ka, nilalagay po dun sa remarks, di ba? Na senior citizen or persons with disabilities. Kaya, ano na siya. Or dun sa order mo pa lang dun sa store po, meron na pong most of the apps naman po na pagpasok mo doon, or the stores na pagpasok mo, may category doon na kukunin niya yung ID number ng persons with disability or senior citizen. Daw yung pong online shops, kagaya ng yung mga platforms po natin, Lazada, Shopee. So long as it's within doon sa doon sa purview na nakalagay doon sa DTI na pwede ng 20%, pwede po. Ang ating question of the day, may problema ho ba kayo sa pag-avail ng inyong benefits bilang PWD? Share nyo nga po sa amin, ilagay nyo po yan sa ating live stream or kung may mga concern po kayo na gustong idulog, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. That's 8631-5788 or 8631-6674 at aming pong tutugunan hanggang sa abot ng aming makakaya sa pamamagitan ni Attorney Walter Jason Alaba mula po sa NCDA. Kanina napag-usapan na natin, na-review na natin saan nga ba ninyo dapat nakukuha yung mga benefits. Ito nga po kanina na pag-usapan na natin yung sa nangyari po sa Starbucks, yung isang food item lang ang discounted sa isang coffee shop. Pero na-actionan na yan, naklaro na sa kanila, so tinanggal na nila, I'm sure, yung paskil na yun. Dahil nga nagbigay naman na sila ng 1 day na 40% on all senior citizens and PWDs. And meron pang athletes, tas meron pang several eh. So yun, na klaro na sa kanila. Yun, naging controversial, na-call yung attention nila. Pero kayo po, gaano karami yung dumudulog sa inyo na nahihirapan ho kami, pahirapan bago ibigay yung aming discount dito sa certain establishments. Wala naman pong ganito kalaki. So far, Starbucks na yung pinakamalaking establishment. The rest, wala naman pong ganon. May equally po, pero naman po, mga fast food chains. Oo. But pag yung tanong nyo po kanina kung gaano karami po, nasa yung report po namin with Congress po, umabot siya ng mga 150 plus. This 2023 lang po. So kung i-ratio and proportion nyo po siya for the last 5 years, medyo marami na po talaga. Medyo marami siya. That's considered as marami na po. Medyo marami siya po. Pero nationwide po, hindi naman gunong karami po. Oh, alright. Butahan muna natin itong ating caller na si Gerald Gloria ng Pasig. Tungkol sa pension sa PWD. Hi, Gerald!
Hello ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po. Opo, yun, nakatawag na po ako sa inyo dati. Okay na po yung PWD ID ko. great. Dumating na sa akin. Opo, yay! napalaminate ko na rin. Yan. Aba. Opo, salamat ng marami po. Opo, yun lang po. Tatanong ko, medyo ewan ko kung okay lang pong tanong ko. Regarding pa rin doon kasi doon sa ID naman, may nakalagay na visually impaired. Kasi visually impaired na po ako. Tatanong ko lang kung may ano po ba, may move po ba ang sa PWD regarding sa, for example, mag-aayos po ako ng SSS. Dapat po sana, kung okay lang, suggest na may coordination po. Kasi, di ba, katulad ko po, kailangan ko may kasama pa, pupunta, mag-a-apply ako ng pension. Hinahanapan pa kami ng medical. Ano pang medical lang ipapakita mo? Eto na nga, di ba? Yun nga po, opo. Yun yung ano ko po. Kung itatanong ko po, kung hindi ba pwede i-present ko na lang yung ID, total, medical din naman yung sinabmit ko ron. Napatunayan na visually impaired ako with all the records po, pati yung opera ko, para makakuha ko ng pension. Kasi nangyayari po, haba ng pila, pagdating mo doon sa mag-check sa'yo, sasabihin, ay, hindi na pwede itong medical mo. Kasi ano ka na lapse na, ilang buwan na. So, babalik na naman ako doon sa doctor, another gastos na naman. Tatanong ko lang kung may link po ba yung PWD na pwede natin gamitin sana sa total government to government naman. Opo, na nandoon naman, naka-indicate naman doon kung ano po talaga yung sakit. Para yun na i-present para ma-i-process yung kailangan ko po sa SSS kung sakali. So, what were, Sir Gerald, sinasabi nyo rin, wala pong PWD and senior citizen lane po ang SSS? Dapat meron naman po. Kaya lang, nung time po na nagpunta ako noon, wala pa, wala pa po akong PWD ID. Opo, so yung medical. So naisip ko lang ngayon, total, meron na ako. May indicator naman doon na visually impaired. Tatanong ko lang kung pwede ko na ba po bang i-present o kailangan pa magpa-medical pa ako uli. Yun naman sa SS na po. Yan, tatanong ko lang kung may link po ang PWD doon. Actually, po natin. Opo. Actually, naalala ko si Sir Gerald siya yung parang may expiration nung yung medical certificate niya. Yung sa earlier natin na interview. Yes, the first. Actually, Sir Gerald, it's the prerogative of the SSS kung manghihingi siya because of the safeguards na nila, na gusto nilang maging sure sila dun sa mga bibigyan nila ng benefits, because ang kinukuha nyo na is yung 'di ba? Yung parang money from the government na eh. Yes po, yes po. Pero sige po, yung sa tanong nyo po kung meron ba tayong link na makikita na ma-verify natin kung nandun ba yung yung medical certificate. Actually po, meron tayong tinatawag na master list. Yung master list natin, it is controlled by the Persons with Disability Affairs Office. Okay. Yung PDAO offices po natin, sila po yung nag-upload ngayon sa DOH, yung sa po natin, yung sa Philippine Registry for Persons with Disabilities. Roughly nasa mga 1.3 million na ho. So papalo na yan sa mga 1.4. So kung gusto nyo pong i-verify yon, pwede nyo tawagan si PDAO officer na, ma'am, pwede po bang makahingi ng certification with regard to my condition para mabigay ko sa SSS. Pero nga po, ang problema dyan is, baka si SSS po, may may requirement talaga siya for you to provide them the necessary medical certificate. Ayun nga po. Naintindihan ko naman po. Ang naano ko lang po sana, yung suggestion lang sa atin po, sa ahensya ng gobyerno, na baka pwede, para gumanggang naman po yung sa mga PWD rin. Kasi parang doble-doble po yung sayang lang, kumbaga computerized na tayo ngayon, para hindi na pabalik-balik. Suggestion lang po yan, sir. Suggestion lang po. Tama naman po. Actually, inisip ko nga kung paano siya gawing policy po eh. Para may ID na ako. So, ibig sabihin, validated na yung yung ID. Kasi galing naman talaga sa Tama naman po. May punto naman kayo doon, Sir Gerald, yes, na dapat talaga naangunguna ang ating pamahalaan to make things easier for our seniors and PWDs. Yes po, yes po. Diba? Naintindihan natin na nagiging stricto sila, pero totoo naman yung pinupunto ni Sir Gerald. Paano ako magkakaroon ng PWD ID kung hindi naman to na-verify? Yes, yun po. Kasi nangyayari po, gastos. Kung baga ako, swerte lang ako kahit papano doon
sa doktor ko, libre ako nakakapunta. Opo, kasi medyo, kumbaga, nilapit lang po ako doon. Pero siyempre, pag yung na-expire yun, kasi nagdidepende po ako sa kasama talaga Yung mga kasama ko. Pag na-expire yung yung nga po, yung medical ko, another gastos na naman po, mga pamasahe. Saka mahirap din bumiyahe po pagka visually impaired. Pero ano pong concern nyo ngayon sa SSS? Yung pa rin po. Actually, ma'am, natulungan nyo naman ako dyan, ma'am. I-workout ko lang kay Sir Carlo. Ewan kung kilala nyo po yun. Yes. May tumawag na po sa akin yan. Alright, that's good to know. Just let us know po pag hindi po kayo na-asikaso kasi in-endorse po namin kayo sa kanila. Yes po. Opo. Ako na po yung nasa akin na po yung bola, kumbaga. Kumbaga yung ngayon po, yung ko lang, suggestion lang po. Suggestion on behalf of all PWDs. Yes po. Na-gets ko rin po yung sinabi ni Sir na yung nga po, siyempre pera ng gobyerno yan. Hindi basta-basta pwede ibigay. Yan po. Alright. Yeah. Thank you, Sir Gerald. Okay, Salamat thank you, ma'am. po. Thank you rin po, Sir. Sa pagiging suki po namin. Pero yun ang naintindihan ko yung senior cards, medyo naaabuso at may mga nakukuha tayong mga reports na kahit hindi pa senior, gumagamit na ng senior card. Nakakakuha sila. Pero siguro yung PWD, mas mahirap naman sigurong, grabe naman kung gagamitin pa sa pang-aabuso yun, diba? Actually, meron po. Talaga? Meron din po. Like, anong mga report na nakukuha nyo? May mga po na parang, may mga parang fake IDs. Fake IDs? Mga ganun po talaga. Anong klaseng kasi may pwede kang disability na mental, hindi naman parang makikita. Naalala ko nun si Matet, diba? Sinasabi niya, nag-avail siya sa ganong lane ng senior and PWDs, tapos tinitignan siya ng mga tao kasi anong disability, but actually merong po mga disorders, ayan. Yes po. Actually may apat tayo po dun sa pag sinabi natin when it comes to the brain po, di ba? We have the intellectual, learning, psychosocial, and then mental. Ayun. So, meron pong gano'n na minsan talagang hindi mo makikita yung disability Kasi kung titignan mo lang physically, hindi mo mapapansin. Pero meron pong pasok. Baka yun. Doon, baka minsan nakakalusot, no? Actually po, kaya po ang move po ni NCDS of the moment po is tinatry po kung kaya ba natin yung unified na universal IDs, and then at the same time maghanap tayo ng way kung paano yung parang mas mabilis na verification with the IDs. Yung parang parang sabihin natin may QR code ba na mo na lang, ititignan mo na lang kung may cellphone, tapos makikita mo na may kahit yung number lang po para hindi siya violative with the Data Privacy Act. So parang may number siya na ma-verify that the ID holder is the person talaga na may persons with disability. So may mga may mga cases po na mga reports po, tama po. Mayroon po. I think may mga issues din doon and concerns sa mga persons with disability affairs offices po na may mga fake. Pero as of the moment po, or maliban sa fake, nakakakuha sila talaga, nakakalusot, binibigyan sila. So dapat yung mga officials din na nagre-release, yun din dapat na iimbestigahan. When it comes naman po from the persons with disability affairs sa office po talaga, wala pa akong pero yung mga kinokopya po. Yung ginagaya po, parang may mga yung mga skilled na mga non-disabled po na nakakopya nila. Yun po yung usual po na na mga complaints. So far, yun po bang naging investigasyon sa Kongreso? Ano pa ang mga napag-usapan doon? Hindi lang naman yung nag-focus doon sa isang establishment, yes, diba? Ano pa po yung mga concern na napag-usapan at kung paano pa mas mapapalawak yung mga benepisyong pwede nating ibigay sa mga PWDs, and at the same time, ano po ba yun? Sabay, seniors and PWDs? Opo. I think po ang pinag-uusapan ngayon is dun po sa point na whether or not the laws is still updated or do we have to update the laws? And at the same time, we have the laws and paano ba natin siya i-implement na mas maayos? So, yun po yung pinag-uusapan nila ngayon doon. Oo nga. Tsaka yung kung mas paano palalawakin kasi nga nagmamahal yung mga bilihin, hindi maka-cope with
yung pagtaas or sa inflation. Yes po, tama po. Yun, parang hindi na daw nararamdaman yung 20% Yes po. na nakukuhang benefits. Nasa 2,000 daw po ang complaints tungkol sa denied discounts. Paano po nyo ina-address ito? Ganito po 'yon. Siyempre po, hindi naman natin dine-deny that there's a complaint. Pero before we continue po, ano po talaga? Verify the complaint first. Yeah. Kasi most of the time po talaga nangyayari, may magko-complain sa amin, and then when we try to start the investigation, yung complainant po nawawala na. So, baka naman matagal. Hindi po kasi ang pinaka-importante sa pagko-complain po sa amin before we can refer it to the proper agency, kasi si NCDA naman po has members po na 13 strong agencies natin. 'Di ba? Yung sinabi ko pa, si DSWD, si DOH, DPWH, and so on and so forth. So, bago po namin siya ma-refer po, we need to know on whether or not may mga evidence, 'di ba, kasama dun sa complaint. Usually po letter lang ang binibigay. Wala naman pong naka-attach na na mga evidence. Kaya po nananawagan kami sa mga persons with disabilities na magko-complain na parang you exert your right po talaga na pag nag-complain na po kayo, you try to finish the whole process of the complaint. Pagdating naman po doon sa kaso, meron na po ba tayong natapos na pag-iimbestiga tapos talagang guilty sila, at ano po yung parusa? As of the moment po wala po akong nakikitang naparusahan with the Magna Carta, with 9442, with 10754, kasi nga po yun po nangyayari. Hindi umaatras po yung yung complainants. Pero doon po sa may mga concern or nakaka-experience po ng ganon, saan ba sila pwedeng tumawag or sumulat or mag-complain po? You can always go to our office po. May website naman po kami, and we have there the necessary na mga mga numbers. At the same time po, pag ang concern nyo, sabihin natin mga accessibility, mga ganon, pwede po sa kay DPWH, kasi sila yung champion. Pag when it comes to categorization, you can call DOH. Pero para sure po kayo, tawag na lang po kayo sa NCDA. You write us through email, and hopefully po magsasagot naman po si NCDA. And then we will refer you to the proper agency po na makaka-handle po. We have another caller, Attorney Alava, mula sa Quezon City, si Andrea. Hi, Andrea! Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Ano pong concern natin? Yes po, tungkol po sa pag-renew ng PWD ID. Opo. Oo, due for renewal po ako, pero 5 years po yon sa Quezon City ngayon. Dati po 3 years. So ngayon po ginawa nila 5 years. Meron, ang sabi po sa akin, dati po, yung unang renewal ko po, wala naman pong hiningi na ibang requirements kasi po meron na po akong record sa dun sa office ng PWD, yung PDAW office nila. So pero po ngayon, according sa kanila, meron daw pong kailangan magbigay ako ng bagong medical certificate at saka din po yung resident certificate. Kasi bagong memorandum yata po yun ng NCDA. Hindi ko po alam kung yun ang tamang department na nag-request or nagbigay ng memorandum. Ganun, meron nga po ba? Tama po kayo, ma'am. Ang yung NCDA Administrative Order number 1 series of 2021. Okay. Meron po tayong meron kasi sa sobrang dami pong mga issues nga po inayos ni NCDA para paano mag-renew. So we have there the apparent and non-apparent. When it comes to apparent, clearly po, hindi na po siya kailangan ng medical certificate. Pagdating po sa non-apparent, dun po mangangailangan ng medical certificate. Ano po ba yung sa inyo, Miss Andrea? Psychosocial po ako under. Ayun. So, humihingi po sila ng medical certificate. Opo. So, meron na po, kasi ang Quezon City, meron po silang e-services. So, ina-upload lang po yun.
for yung medical certificate. Though meron na po yung dati, yun nga lang po, kailangan nila ulit po ng bago daw. Kailangan po talaga yun, ma'am, kasi they have to verify po talaga. Kasi medyo mahirap. Minsan di naman lifetime yung psychosocial. Yes po. Medyo mahirap po talaga eh. Kasi may times na malay natin because of the medications, merong nag-iba yung condition. So, kailangan po talaga yung yung medical certificate. At the same time po, yung cedula po, kinukuha po yun to really know, kasi jurisdictional nga po yung mga PDAW natin. So, to really know that... po ba yun or resident certificate? Okay. Mas po, kung resident certificate or cedula po, po yan? Parang for safeguard po nila that you are a constituent ng Quezon City po. Okay. Ngayon po. So, talaga pong kailangan for renewal pala yan pag mga non-apparent. Opo, advantage din naman po kung ma-verify talaga na kung tagasan kayo kasi yung benefit natin with Republic Act 11228, yung PhilHealth PhilHealth law natin, yung magbibigay ng mga health packages si PhilHealth, ibi-base po kasi yon dun sa DOH na na PRPWD, yung listing na mga nasa mga 1.3 million ngayon. Kasi pag nag-double ka, sabihin natin kumuha ka ng ID sa Pasig, and then kumuha ka sa QC, magi-error po yung sayo, yung sa system. So pag mag-a-avail ka ngayon dun sa health package na yon, hindi mo siya ma-avail kasi may error siya. Ayun. So that's the reason din po na they have to verify on whether or not your residence or kung saan ka nakatira po talaga is jurisdiction dun sa PDAW. Ayun. Okay. Ayun po, Miss Yes, Andrea. Marami pong salamat. Thank you for calling, Miss Andrea. Ayun, Thank you po. Oo nga, sa dati 3 years, ngayon, ako yung kapatid ko, chinek ko lang din 5 years yung expiration. Ayan, pero dahil yung sa kapatid ko ay mental, yun ay hindi na, nakita naman nila. I mean, sometimes they would sabi ko, I can't bring my brother there. Kasi pag yung dun sa pag-photo, so nag-send lang ako ng photos ng full body niya as proof na he can't walk, he can't talk, para hindi rin naman nila yan ipipilit kung hindi kaya ng PWD. Actually po, kung mag-request kayo with the PDAW, na kung pwede i-visit kayo kasi kung yung mobility talaga mahirap, they will provide you with services naman po. Ito, attorney, bago tayo magpaalam, dito muna tayo sa mga netizens natin. Si Annalisa Miguel, yung mother ko, senior citizen, ayaw bigyan ng discount sa isang drugstore. Ang sabi doon, di daw kasi reseta ng doktor, vitamins po ang binibili. May limitasyon Tsaka kailangan talaga po may prescription. Yes po. At the same time, it's within DTI po, di ba? Yung sa drugs. Opo. Yeah. Hindi po lahat, Hindi lahat ng gamot. Sana pag non-prescription, yung pwedeng over-the-counter, meron din bang allotted na parang yung basic commodities sa groceries, di ba 1,500? Pasok ba yun sa 1,500? Sana pag vitamins, meron din tingin ko po kasi the reason why they really created the privilege on the discounts is for them to, 'di ba, magkaroon ng leeway dun sa medicines talaga. Kung yung medicines na kailangan mo, I think hindi nasama po talaga yung vitamins, multivitamins, mga ganun. Oo. Mga supplements, Opo. Si Lynn Bulambao, bakit ganun kailangan talaga ang reseta ng doktor? Opo, talagang kailangan. Kasi you have to be sure po kung tama po yung gamot na tinitik natin. Oo. Si Hector Esmil, bakit sa business permit wala pong discount? Taga-Olonga po ako. Yung business permit. Yung business permit naman po kasi hindi naman siya goods and services po It's actually a license po, 'di ba? Parang permit talaga siya. So hindi po siya kasama po. Ayan, si Teresita Perfinian, bilang senior po ako at namimili din po ako, kapag nag-grocery ako, para namang hindi nabawasan yung discount. Totoo rin naman, kung meron man, napakaliit ng discount kasi 5% nga lang po, tapos limitado po siya sa 1,500 nga po ba a month? I do not know with the senior citizen po but when it comes to the persons with disability, meron pong ganun po.
Sabi niya, meron ngang discount, pero pag may additional 12% na wala na, hindi na namin maramdaman. Kahit ba sa groceries po, yung 12%? Yung ano kasi ma'am, di ba pagdating sa groceries, packed na siya. Oo. So, hindi na siya yung parang i-consume mo agad. So, may mga po, yung CDTI po, nagbigay po talaga siya ng parang list na hindi pwede yung mga ganon. Si Ana Balaguer Solano, PWD po ako. Pag bibili ako ng food na promo, ayaw na nila bigay yung discount. Tama daw po ba yun? Actually, yes po. Kasi it's already extravagant extravagant discount na. Kasi pag sabihin natin, dapat naka-promo kung ano na siya. Malaki, yes, you have to choose po. Ayun, dapat kung 10% discount lang binibigay pero ang sayo ay 20%, dapat ang ibibigay nila yung 20% discount, hindi na yung 10. Pero usually po, they have to they have to register the promo first, 'di ba, with DTI. Kasi kailangan may DTI promo number, mga ganon. Pero if sabihin natin regularity is it's at stake. Parang sabihin natin 10% yung yung sa promo, and then you have the regular na 20%. Kung ayaw mo i-avail yung promo, you avail with the regular na lang ho. Yun po yung yun po dapat na practice po. Si Domingo Bongulto, tanong ko lamang po, may anak po akong PWD, 13 years old. May ID po siya ng PWD. Pag naka-avail kami ng discount sa drugstore ngayon, bukas po may binili ulit kaming gamot, sasabihin po ng drugstore next month na ulit kayo makaka-avail ng discount. Tama po ba yun? Kung ako medyo expert ako kung ang binili nyo ay for 1 month, yun lang talaga yung max na ibibigay nila and you avail it the following month. Kasi minsan din ako noon bumibili. Pwede ba yung pangmatagalan na lang? Kasi total alam ko bibili na naman ako next month. Sabi nila hanggang 1 month lang talaga. Pero kung may binili po kayo ngayon, kasi naka naman po yan naka-itemize doon sa booklet. Yes po. So pag nakita na po ng drugstore na lumagpas na kayo dyan sa particular na gamot na usage for 1 month, the following month na po. Pero kung ibang gamot ang bibilin mo, dapat ina-apply pa rin po nila yung 20% yes, discount. Tama po. Oo, dapat ganun yon, Domingo. Ayan, si Remedios de Jesus Go. Paano po ba and saan nag-a-apply ng PWD ID? Meron po sa barangay or need pumunta sa City Hall? Sa Persons with Disability Affairs Office po. But you can ask the barangay officials to assist you to go there. Pwede po kayo magpa-assist. Trabaho po nila yan. Yes po. Ayan, si Jana de la Cruz. Bakit po ako nag-apply ng PWD ID? Pinaparehistro pa sa local COMELEC? Hassle po kasi ipapatransfer ko pa records ko from province. Dito ako nagwo-work sa NCR. Hindi ko na-gets masyado yun. I think ang question niya is residence po Oo. So baka po, hindi siguro COMELEC po. Baka siguro dun sa parang katulad dun kanina na question dun sa residence na hinihingi ni Quezon City. Kasi yun nga, to be exact dun sa kung saan yung location mo o anong jurisdiction ng PIDAW ka talaga. Mm-hmm. Si Cindy Del, applicable din ba daw sa senior and PW discount yung mga salon and spa? Yes po, kasi services siya Services siya 20%. Yes po. Ayan. Si Contis, hindi nagbibigay ng discount for cakes. Hindi po ba covered ang pastries and cakes? May designated lang na 5% po pero may mga may iba din na hindi talaga na bibigay. Kasi syempre po, parang parang isang buong cake, 'di ba, i-consume nung persons with disability. So parang siguro dun sa pastries na lang, dun sa goods na 'yon, na limitahan. Si Kathleen, sabi niya, tanong ko lamang po kung totoo po bang hindi na considered as PWD yung mga chronic illnesses. Kasi nag-apply siya ng renewal ng PWID ng mama niya. Ang sabi daw sa kanya, mahihirapan na raw mag-renew kasi may bago daw list sa mga dapat mapabilang sa PWDs. May liver cirrhosis po ang mama ko, may karamdaman, yung gamot maintenance. Mm-hmm. When it comes naman po sa rare diseases, si DOH po talaga yung champion natin with the list. So there is, I think it's nasa 96 rare diseases po ang nasa list as of the moment. Alright.
Well, marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa inyong mga tanong. Sana'y marami po kaming nasagot at nasagot namin lahat ng inyong concern. Siguro po, Attorney Alava, Alava, yung pong saan again sila pwede kung may mga concerns, may hotline numbers po ba tayo or saan po sila pwedeng dumulog? I would ask sana na lahat po kayo i-visit nyo yung website namin, ncda.gov.ph. And then you can browse there din yung mga services natin at saka the same din yung mga programs natin. And if may mga complaints po kayo, don't hesitate to email. May mga email numbers doon. Yung mga officers po natin, kami po, nandun naman po kami. Hanapin nyo lang po yung particular na person kung gusto nyong i-personalize yung mga letters ninyo. Maraming salamat po, Attorney Walter Jason Alava, ang regional pababa. Nawala yung posisyon ni Attorney. Hindi ko na. Ayan po, Regional Programs Coordinator ng NCDA. Thank you, Attorney. Sa uulitin. Thank you din po, ma'am. Suki na. At dyan po, nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, usapang kalusugan po tayo, katuwang natin ang MX3 at ang ating topic po ay ang role ng antioxidants po sa ating katawan. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 ng hapon hanggang alas 5 dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.